Ang pag-anunsyo ng pagtakbo ni Sara Duterte sa 2028 ay hindi simpleng balita. Isa itong politikal na shockwave na dumurog sa ilusyon ng oposisyon na may laban pa sila. Sa isang iglap, ang mga plano nilang matagal nang niluluto ay nasunog, hilaw, sabog, tapos na. Habang sila'y nagsasagawa ng preskon na puno ng paligoy-ligoy at artipisyal na tapang, si Sara ay pumasok na parang baha na walang babala. Walang drama, walang paawa, isang malinaw na mensahe lang, handa na ang laban. Ngayon, pakinggan mo sila, maingay, pero walang direksyon. Kritikal daw, nag-aalala raw, nagtatanong raw. Pero ang totoo, takot ang nangingibabaw. Dahil alam nila, hindi na ito laban ng retorika. Ito'y laban ng lakas, koneksyon at determinasyon. Ang oposisyon ay sanay sa entablado. Si Sara sanay sa giyera. At sa larong ito, hindi nananalo ang madaldal. Nananalo ang handang tumayo kahit mag-isa, humarap kahit binabato, at umusad kahit kinakaladkad pababa. Kaya sa mga kalabang nag-aakalang sapat na ang ingay at intriga, malinaw ang babala. Hindi ninyo kayang pigilan ang alon sa pamamagitan ng sigaw. Dahil ang paparating ay hindi kampanya, ito ay pagdurog. Ngayon, makikita mo ang takot na pilit tinatakpan ng ngiti. Mga salitang concern, question at duda. Pero sa likod nito, panic ang tunay na emosyon. Dahil alam nila, ito na ang laban na hindi kayang idaan sa press release at scripted outrage. Ito ang klase ng leader na hindi kailangang sumigaw para pakinggan, hindi kailangang magpanggap para sundan. Sa bawat hakbang niya, mas lumilinaw ang isang katotohanan. Ang 2028 ay hindi na kung sino ang tatakbo, kundi kung sino ang kayang tumindig. At sa pagdating ng alon na ito, malinaw ang mensahe sa oposisyon. Hindi lahat ng bagyo kayang pigilan ng ingay. Ang ilan, darating para baguhin ang buong tanawin. At dito nagtatapos ang ilusyon ng oposisyon. Ang pagpasok ni Sara Duterte sa 2028 ay hindi simula ng kampanya. Ito ang katapusan ng kanilang pantasya na kaya pa nilang kontrolin ang laban gamit ang ingay, intriga at scripted na tapang. Habang sila'y nagsisigawan sa gilid ng entablado, umandar na ang makina ng kasaysayan. Walang atrasan, walang paumanhin. Ang laban ay hindi na tanong ng pangalan, ito'y tanong ng tibay. Sa politikang puno ng piking tapang, darating ang leader na hindi kailangang magpaliwanag kung bakit siya sinusundan. Dahil ramdam ng tao ang bigat ng kanyang presensya. Ito ang oras ng pagyanig, ito ang oras ng pagbasag. At sa pagdating ng alon na ito, malinaw ang katotohanan. May mga laban na hindi na nadidiskartehan, tinatapos lang. Handa ba ang mga kumukontra o aanurin na lang sila ng realidad na hindi na nila kayang pigilan? Dahil sa politika, darating ang sandaling hindi na sapat ang ingay. Ang mananaig ay yung kayang tumayo kahit nag-iisa. Kung nagustuhan mo ang ganitong klase ng walang takot na pananaw, yung hindi nakikiuso, hindi umatras, paki-follow naman ang page.